Halina't samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure dito sa Porac, Pampanga, na kung saan ay dito kami mag-celebrate ng aming Kapaskuhan. Dahil nandito ang kapatid ni Mrs. ay naisip namin na dito na lang muna mag-celebrate ng Pasko. At para na rin makabanding namin ang kanyang mga kapatid. Bibihira rin kasi silang magkita-kita o magsama-sama, kaya mas pinili namin na dito na lang muna mag-Pasko. At doon sa mga inaanak ko, pasensya na muna kayo dahil nandito ako. Kung pupunta kayo sa bahay ay hindi nyo ako madadatnan. At bumalik na lang kayo ng New Year at siguradong nandun ako dahil doon kami mag New Year sa may Maynila. Dahil bibihira lang ang pagkakataon na makasama namin sila. Tara guys, samahan nyo kami sa aming adventure dito sa Porac, Pampanga. Ayan nga, umalis ulit ako ng alas 5 ng umaga dahil gusto ko kasi medyo sumisikat na yung araw pagdating dito sa malapit sa Pampanga, para makuhanan ko o makapture ko ng maganda yung mga tanawin dito, yung mga park. Yun ba, para mas maganda yung kalalabasan ng video ko. Kasi napakaganda rin talaga ng view dito, lalo na dito sa may park dito sa may yung bypass road dito sa may San Isidro papuntang San Jose Mitla, yung bypass road. Napakaganda yung pagmasdan na makikita mo yung pinaka kabundukan ng Pampanga. Hindi ko alam kung ano yun, kung yung pinakabulkang Pinatubo, pero napakaganda kung pagmamasdan nyo. At yung syempre yung kalsada, kung mahilig kang mag-ride o magmotor ay ang unang ma-appreciate mo talaga ay yung mga magagandang kalsada. Bonus na yung mga magagandang lugar na napupuntahan natin. At yun nga, yung kalsada ang unang na-appreciate ko. Lalo na samahan mo pa ng mga naglalakihang puno at yung simoy ng hangin na malalanghap mo kapag nandun ka na sa isang napakagandang lugar, ay talagang mawawala talaga ang iyong problema. Yun nga, nandito na ako sa may Pampanga o Pampanga Bridge. Itong dinadaanan ko, ang ilalim niya ay yung Pampanga River, yung malaking ilog ng Pampanga. At itong dinadaanan ko ngayon ay boundary ng San Fernando, Pampanga at Bacolor, Pampanga. Yan, malapit na ako, kaunting oras na lang makakarating na ako doon sa pinakamagandang daan. Ito yung tulay na paglagpas mo ng Bacolor Cockpit Arena, yung dalawang tulay na magkasunod. Yung unang tulay hindi doon, pero dito sa pangalawang tulay, dito na yung may bypass road na maganda. Bukod sa maganda yung kalsada, maganda pa yung mga tanawin na makikita mo rito. At may mga nagja-jogging na mga taga rito na mga residente, napakagandang pagmasdan. Swerte siguro yung mga nakatira dito dahil yun nga, may papasyalan sila, malapit lang yung pasyalan nila, tapos at the same time pwede ka pa talagang mag-jogging o makapag healthy lifestyle. Ang karamihan pala ng negosyo ng mga tao dito ay yung mga farm o yung mga chicken farm, yung piggery, yung mga ganon, mga poultry farm. Yun, ganon ang karamihang negosyo ng mga tao dito. O yung hanap buhay naman dito ay yung mga karamihan pagtatanim tulad ng talong at iba-ibang mga yung mga gulay, yon mga tinatanim nila dito. Napakayaman din ang lugar na ito sa buhangin. Katulad dito sa lugar ng aking kuya, halos ang lupa dito ay maraming buhangin, pero natatamnan din naman kahit papaano ng mga ng mga gulay. Yan, napakinabangan din naman ng mga tao, lalo na yung mga negosyante ng paghahalo blocks. Yan, nagagamit nila yung mga buhangin. Ang karamihan din ng negosyo dito ay yung paggawa ng hollow blocks dahil nga sa yaman ng buhangin dito sa Porac, Pampanga. Yun ang number 1 hanap buhay din dito, ang paghahalo blocks. Katunayan nga ay isa sa mga kapatid ng asawa ko ay gumagawa din ng hollow blocks dito. Meron siyang, nandun siya mismo nakatira sa may pagawaan ng hollow blocks. Parang siya na rin ang pinagkakatiwalaan doon. At sa likod ng kagandahan ng mga tanawing ito ay merong malungkot na kwento syempre ang Porac, Pampanga. Nung yun nga, nung 1990 na sumabog yung Bulkang Pinatubo, maraming namatay na mga tao dahil nalibing o
natabunan sila ng mga lahar nung sumabog yung Bulkang Pinatubo. Yan ang malungkot na kwento dito sa Pampanga. At napakaraming lugar pa ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo na yun. At sana nga ay wag nang maulit yun dahil talagang nakakatakot. Hanggang sa Maynila umabot yung ashfall nung pagsabog ng Bulkang Pinatubo. At sa pagsabog nga na yun ng Bulkang Pinatubo ay may mga positibo at negatibong nangyari. Ang positibo ay may gumanda ang lugar, gumanda yung mga tanawin at nagkaroon ng mga negosyo na bago. At ang negatibo naman syempre yung mga namatay na mga tao, yung mga nawalan ng mahal sa buhay at yung limitadong pagtatanim na lang dahil nga ang ilalim ng lupa dito ay puro buhangin. Limitado na lang yung pwede mong itanim dito sa lugar na ito. At nandito na nga ako sa bahay ng kuya ko yan. At ito naman yung asawa kong si Aileen at ang kanyang tiyo yung nasa kaliwa. At may alaga nga pala siya na kalapati. Ayan kung makikita nyo, nangingitlog na lang kung saan saan yung mga kalapati yan. Dati marami yan at mayroong kulungan nung huling punta ko pero ngayon wala na. Kung saan na lang nangingitlog. Ito yung lugar nila na kahit papano mapayapa o tahimik. Mas masarap mamuhay talaga sa mga ganitong lugar na parang nahanap mo yung kapayapaan kapag nandito ka sa ganitong lugar. At meron nga pala dito ng mga talong na hindi na inani dahil ayan nga mga napeste na. Ilang beses nang naanihan yan, kumbaga hindi na nila inani dahil nga maliliit na yung nagiging bunga. Dahil sa yun nga maraming beses na nilang nakuhaan ang bunga yan. Kaya syempre pinabayaan na nila dahil maliliit na nga ang bunga at hindi na pwedeng ibenta. At nandito naman sila nagpapatas ng kamote na harvest din nila. Ito ay yung mga reject na rin na nakiani lang sila at yung mga tinira ng mga nag-ani mga reject na. Hindi naman siya as in reject talaga. Yung maliliit kasi iniiwan na nila kaya kinuha nung aking bayaw. Yan, inani nila. Kasi ang dami pa talagang natirang mga kamote. Hindi naman talaga nila inubos at kakaykayin mo lang yung lupa makikita mo na yung ibang natira o na hindi na harvest nung mga harvester. At eto nga syempre nagbanding kaming mag-asawa, papunta kami ng bayan at mamamalengke kami ng time na yan ng pang Noche Buena ba yung tawag doon kapag Christmas, pang Noche Buena namin sa sa 24. At hanggang dito na lang muna ang aking video na ito at binabati ko kayo ng advance Merry Christmas at sana maging maayos at masaya ang ating Pasko ngayong darating. Bye-bye!